Chinese Foreign Ministry gulat na gulat sa balitang ito. Department of Energy maghuhukay na kasi sa West Philippine Sea. 2 higanting barko daw ang dumating na sa Pilipinas para bumutas dito. Oo, tama kayo nang narinig. Bubutas nga ng panibagong administrasyong Marcos para maghanap ng natural gas sa West Philippine Sea. Hindi ibinalita kung galing ba to sa US ang barkong maghuhukay. Pero nauna na kasing inanunsyo ni US President Donald Trump na mag-i-invest ng bilyong-bilyong pera ang Amerika sa oil at natural gas para sa West Philippine Sea. Ito siguro ang dahilan bakit 2 linggo na nananatili sa West Philippine Sea ang aircraft carrier ng US Navy na USS Nimitz. Para siguro pag nagsimula ng maghukay at sinubukang mangialam ng China, gulo na agad. Ang mahuhukay nga na natural gas ay kukonekta sa existing Malampaya gas field sa West Philippine Sea sa may Palawan. Hook up and pipe laying to connect the 2 new wells to the existing production facilities will be undertaken immediately after to begin in the last quarter of this year, and the schedule is that everything going well by the 3rd or 4th quarter in 2026, the hookup will be completed and tested and commissioned, and we can receive incremental gas from the 2 new production wells. Inaasang sa uling 2 taon ng termo ng Pangulong Marcos, bababa ang bill ng kuryente sa buong Pilipinas. Sana maging matagumpay ang gas exploration para mapakinabangan naman yan ng mga Pilipino. Pero hindi, nangangako ang Department of Energy na bababa daw ng mahigit 50% ang bill ng kuryente. Pero sinisiguro daw nila na malaki ang ibababa nito. Go down further, then we can bring this down further. Remember, these are external factors. And therefore, we cannot give you an assurance that coal prices will go down tomorrow by 50% and will remain stable over time. Pero wait, hindi lang yan ang good news, kundi inaasahang magsasaliksik din ang Department of Energy ng oil at natural gas sa may Sulusi. Nakaredy na raw ang kontrata para dito. Pag napirmahan ni Pangulong Marcos, tuloy-tuloy na yan at hindi kasali ang anumang Chinese company sa paghahanap. Getting ready to award another 3 service contracts, 1 in East Palawan and another 2 in the southern portion of the Sulusi close to Borneo. Usapang kuryente tayo, ito ang pangako ni Senador-elect Rodante Marcoleta, ang pagbaba sa singil sa kuryente. May sinusulong din siya na pagbababa ang kuryente mo sa 2K o 2,000, libre na lang daw yan. Matutuloy kaya ang pangakong ito? Kailangan po nating maibaba kaagad ang singil ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko nga po hindi naman kako po pwedeng ayuda-ayuda na lang. Hindi naman ito ang hakbang, hindi ito ang sagot para iahon mo sa kahirapan ang pamilya ng isang mahirap na Pilipino. Yung ayuda po, pwede lang yan sa mga emergency. May nasunugan, may nabagyo, may nabaha, talaga pong ugaling Pilipino yan, tutulungan mo Pero hindi mo pwedeng gamitin ito na sagot. Kayo, anong masasabi nyo sa posibleng malakihang pagbaba ng kuryente? I-komento sa baba ang inyong salobin.